Alright, so magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at saang sulok man tayo ng ating mundo. Sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so nandito na naman po tayo sa ating panibagong episode at balitaan dito sa ating channel sa General TV na kung saan makabayan, pag-uusapan natin at tatalakayin natin ang mga issue, panglipunan at mga nangyayari sa mundo ng politika. Well, syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So pangalang buhay sa ating lahat makabayan and happy Friday sa ating lahat. Okay, so kumusta ang lahat makabayan? How are you today? Or how is your Friday morning makabayan? I am very sure na maraming araw na natuwa na mga estudyante at pati rin po yung mga parents makabayan. Bakit, Sir Ivan? Kasi ngayong araw ay special non-working holiday. We are celebrating today the Feast of Immaculate Conception, so ito po ay ginawa na holiday makabayan. Aside from that, maraming natuwang ngayong araw kasi nga meron tayong long weekend. Di ba ngayong araw walang pasok? Bukas, Saturday, on the next day is Sunday, so 3 days straight na walang pasok makabayan. Well, siya nga pala, I'm not sure kung sa ibang mga sa mga ibang school na holiday ba sila makabayan o walang pasok, pero I'm very sure na marami pong estudyante ngayong araw ang natuwa, okay? So kung maganda ang ating gising ngayong umaga at saka maganda ating aura ngayong araw makabayan, well, painitin ko po ang inyong umaga. Bakit, Sir Ivan? Kasi nga kahapon, saka hanggang ngayon makabayan, marami pong naglipaan ng mga fake news na dapat nating sasagutin at dapat nating ididibang. Marami pong napakalat ang fake news makabayan tungkol po kay PBBM. Lalong-lalo na, ito pong ginawa po ni Claire Contreras, and aside from that, si Jason Sa at pati rin po sila si Mr. Sasot makabayan at saka yung ibang mga didishit na mga vloggers. Nagpakalat sila ng fake news tungkol po kay PBBM. Sabi nila sa kanyang fake news na bakit daw or ang dahilan daw kung bakit hindi nakita natin si PBBM during po sa Marawi bombing doon sa MSU Makabayan dahil daw si PBBM, sabi po ito ni Claire Contreras, ay ko siyang tawagin po na Maharlika Makabayan kasi nga yung Maharlika hindi bagay sa kanyang pangalan. Isa kang ang name mo Maharlika, dahil ka po'y mapanira sa gobyerno natin, lalong-lalo na kay PBBM Makabayan, di ba? Kasi yung name na Maharlika very prestigious ho yan, so hindi bagay sa kanyang pangalan Makabayan. So dapat natin siyang tatawagin po sa kanyang totoong pangalan, Claire Contreras, okay? Marami kasi nag-forward sa akin sa ating Facebook account na na vlog po ni Maharlika. I think 6 yata lahat. If I'm not mistaken, 6 yata lahat yung na-forward sa atin ng vlog ni Maharlika na kung saan natuwa nga ako natawa ko makabayan at sabi doon sa vlog ni Maharlika na nakakagalit daw ang kanyang vlog. Sabi niya, i-share nyo agad kasi itong balita ko ngayong araw ay nakagalit ho ito. Walang kwenta daw ang si PBBM, ang kanyang mamumuno kasi daw bangag lagi sa pulbur makabayan. At meron din po nitong nag-forward sa atin ng vlog po ni Maharlika, isa pong anti-Ivan makabayan. Ayaw sa atin. Sabi niya, tingnan mo yung idol mo, walang kwenta talaga yan. Tulog, kasi nga bangag daw, galing po ng party-party, dumalo daw ng kasal makabayan. Mamaya, sasagutin natin yan. Kasi nga itong mga mapanirang tao, nakakaawa kasi ang kanilang mga viewers makabayan, ang kanilang mga followers, na binigyan lang dito ng misinformations, isang taliwas talaga sa totoong nangyari sa lakad po ni BBM at bakit natagalan si PBBM sa pag-post doon po sa pag-condemn niya sa MSU bombing makabayan. Lahat ng mga ebidensya ipapakita natin yan at isasampal natin sa kanilang mukha makabayan. So anyways, isa rin po sa pag-uusapan, and I think alam niyo na po yung balita tungkol kay Ka-Eric at saka dito kay Ma'am Lorraine Badoy na gumawa sila ito ng hunger strike makabayan. I think alam na ho natin, alam ba natin yung hunger strike, pero nabulilyaso lahat makabayan. Bakit, Sir Ivan? May nakita po ako na isang picture kung totoo ba na ginawa nila yung hunger strike makabayan. Mamaya pag-usapan natin yan, but for the meantime, please allow me to acknowledge
acknowledge some of our viewers, mga solid viewers mga kababayan. At saka pasalamatan rin po natin si Ma'am Andrea Giyong nagbigay sa atin ng super thanks na 1,600 Japanese yen. Thank you so much Ma'am Andrea. Also, i-shout out po natin si Christian Sanchez. Siya po yung bunso ni OPM Labsong Sanchez na nandyan sa Paris, France. Also, shout out daw sa kanyang pamangkin na si Jennifer De La Cruz. And hi also kay Ma'am Marcos Hernandez, Maria Midasiplon, Len Gonzalez, Tink Abel. Hi to Jeriel Rafael and Jem Rafael Tolen, by Rodolfo Randara Rabor. And hi to Maricel Nabora, Amy Sarino, and Ma'am Jeline Cason. Mga makaabayan, i-acknowledge po natin yung ating top 5 commenters. Yung marami pong binitawan na comment sa ating last vlog. So mamaya, during po sa ating shoutouts, i-acknowledge rin natin sila makakabayan. Okay? And syempre, before tayo mag-start po ng ating balitaan, kumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hala po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahin rin ito makakabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At syempre, nandyan rin po mga kababayan nating DDS all over the world. How are you mga kababayan? Lalong-lalo na, maraming salamat sa Unity Team supporters! And of course, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga solid supporters to Sir Ivan, mga suki to Sing Channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. Siyempre mga kabayan, i-welcome rin po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok sa Sing Channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so before tayo pumunta doon sa mga mainit na mga balita, doon po sa balita po ni Claire Contreras, at alam nyo ba mga kabayan, meron pong balita na kung saan isang senador, plano niyang kakasuhan po yung mga pro-China vlogger, sila si Mr. Sasot mga kabayan. Mamaya papakita natin yan, but before that, dito muna tayo sa good news, na kung saan kahapon maraming nawindang na mga anti-Marcos, kasi nga yung employment rate sa Pilipinas, abay tumaas mga kabayan, ang taas nga, ito talaga history. Since 2005, ngayon lang ulit tumaas mga kabayan at mas linampasan pa yung 2005 po na employment rate sa Pilipinas. At para maintindihan natin, let's watch this. Tumaas pa ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho. Sa katunayan, ayon sa Philippine Statistics Authority, mula sa 95.5% noong Setyembre, pumalo sa 95.8% ang employment rate nitong Oktubre. Ito na ang pinakamataas na employment rate ng bansa simula pa noong April 2005. Bumaba naman ang bilang ng mga walang trabaho sa naturang panahon na nasa 4.2% kumpara noong Setyembre na nasa 4.5%. Mas mababa din ito kung ikukumpara noong nakalipas na taon sa kaparehong panahon. Sa kabila nito, tumaas naman ang bilang ng mga underemployed o yung mga hindi lamang iisa ang trabaho o di kaya may mas mahabang oras na pagtatrabaho. Samantala, kabilang naman sa mga sektor na nakapagtala ng pagtaas sa employment ay ang accommodation and food service, transportation at human health and social work activities. Kaugnay niyan, tiwala si NEDA Secretary Arsenio Balisacan na patuloy pang bubuti ang labor market ng bansa sa tulong ng pagpapabuti ng trade and investment ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na inaasahang bubuo ng mas maraming trabaho. Oh, yan ba yung tulog na President Makabayan? Walang magandang nangyari sa Pilipinas. Nakakatawa talaga eh. Sabi pa nga nila, tulog lang daw lagi si PBM, lagi lang daw nagparty-party Makabayan. Kasi nga, sabi nila, bangag daw lagi sa polboron. Ganyan ba yung walang ginawa ang presidente natin? Gumaganda nga yung employment rate natin sa Pilipinas Makabayan. Marami pong mga kababayan natin nagkaroon na ng trabaho. Since 2005 kasi yun yung noted po na mataas yung rating sa Pilipinas sa employment rate Makabayan. So tingnan nyo, sa panahon po ni PBM
PBBM, sa panahon po ng Marcos administration, mas nalampasan pa yung 2005 po na implementary mga kababayan. Diba? So kung nagustuhan niyo yung balita po sa gobyerno natin, please like our video mga kababayan. Okay, so isunod na rin po natin yung good news mga kababayan. Ito'y tungkol po sa mga kababayan nating senior citizen, at para maintindihan natin, let's watch this. Ilang mahalagang panukalang batas na layong pag-aanin ang pamumuhay ni Juan sa loob at labas ng bansa, niratipikahan na sa Senado. Kung ano-ano ang mga yan, alamin sa sentro ng balita ni Daniel Manalastas. Tuloy-tuloy ang pagtugon ng Senado sa mga panukalang batas para mapaigi ang buhay ng mamamayan. Katunayan, gabi na natapos ang kanilang sesyon. Tulad na lang naratipikahan ng Senado ang panukalang New Philippine Passport Act. Section 5 was modified to include registered, signed, and sworn statement of election of Philippine citizenship for those born before January 17, 1973 of Filipino mothers and who elected Philippine citizenship upon reaching the age of majority. Niratipikahan na rin ng Senado ang Bicameral Conference Committee report kung saan nagalayong mabigyan ng dagdag cash benefits ang senior citizens. Bagay na ipinaliwanag ni Senator Amy Marcos sa plenaryo ang ilan sa mga benepisyo na matatanggap ng ating mga minamahal na lolo at lola. All Filipinos residing in the Philippines or abroad upon reaching the age of 100 years old receive a cash gift of 100,000 pesos and a letter of felicitation from the President of the Philippines congratulating the celebrant for his or her longevity. Naresolba naman ang ilang hindi nagtutugmang probisyon ng panukalang batas na Magna Carta of Filipino Seafarers sa pagitan ng Kamara at Senado. Yan ay base sa kumpirmasyon ng opisina ni Senator Raffy Tulfo. Kinumpirma ng tanggapan ni Tulfo na naresolba na ang probisyon sa escrow, bagay na dinadaing ng ilang seafarers group. Ang escrow provision na ipinasok ni Congressman Salo na ngayon ipinalitan ng fiduciary, ganito po yon. Ang isang seafarer po na naaksidente, nagkasakit o namatay, yung kanya pong monetary claim sa insurance company, hindi po niya makukuha yan hanggat hindi yan natatapos ang kaso hanggang Supreme Court. Samantalang niratipikahan na rin kagabi ang panukalang batas laban sa no permit, no exam policy. The Senate and House panel unanimously agreed on this version, Mr. President, and fully supported by the COCOPEA insofar as prohibiting the no permit, no exam policies insofar as disadvantaged students are concerned. Okay, sana rin po na ilagay rin nila sa priority bill yung makaabayan, yung death penalty. Ako lagi ko pong sinasabi dito at lagi kong isinisigaw talaga yan na yung sana po yung death penalty ay bubuhayin ulit makaabayan. Sana maprioridad ho ito. Maganda kasi yung makaabayan, di ba? Okay, so for naman tayo dito sa balita na kung saan ngayon painitin ko na ngayong umaga makaabayan. Ako nang patagalin dito. But before that, gusto ko munang sagutin itong mga viewers natin, mga bagong viewers. Sabi nila, bakit daw iba yung intro doon sa ating thumbnail mga kababayan, or bakit daw iba yung thumbnail dito sa kanilang nakikita during po sa ating pag-vlog mga kababayan. Hindi kasi nila alam na hindi lang po isang topic ang pinag-usapan natin dito. Gusto ko magiging series of topics na mga kababayan. So syempre, yung nakita nyo doon sa, sa thumbnail natin, yun po ang pinaka-main natin na pag-uusapan mga kababayan. Ini-insertan ko lang po dito ng mga good news, ng mga ibang balita, para marami rin po tayong malalaman po ng mga ng mga balita dito sa sa update po ng gobyerno natin, sa mga projects ng gobyerno natin. Okay, so ngayon pag-uusapan na natin si Claire Contreras. Ulitin ko lang po na maraming nag-forward sa atin na vlog po ni Maharlika, so which means gusto nilang makita at marinig dito ang opinion ni Sir Ivan at analysis dito po sa inilabas na pasabog daw ni Claire Contreras mga kababayan. Well, nakita ko na po ang kanyang vlog at talagang natawa nga ako si Claire mga kababayan, stress na stress. Sabi pa nga niya, siya yung nakakalito kasi ito po ay nakakagalit talaga na balita daw. Si PBBM, sabi niya, kuting daw mga kababayan. Wala daw ginawa kasi pumunta daw, nag-party-party lang, kaya lagi daw ang bangag sa polboron, kaya daw hindi na tinakita during po sa Marawi bombing mga kababayan. Pero, ngayon, sasagutin natin yan. Kasi marami siyang mga sinabi na talagang fake news o yung mga kababayan. I think ang iba, baka alam niya yung totoo, pero ito po ay dinivert na mga kababayan kasi nga ang kanyang vlog is all about
paninira sa gobyerno natin. At saka ang kanyang mga followers, syempre nagkaukok na po yung mga utak at hindi na nila alam kung ano ang totoong makabayan kasi nga doon lang sila naniwala sa vlog po ni Claire Contreras. Hindi sila nag-research dito. Pero kapag manood sila kay Sir Ivan, well informed ho sila. Dapat ibabalita natin dito yung totoo lang po makabayan, okay? So ipapakita ko sa inyo yung vlog ni Maharlika. And bear with me, I am very sure na marami sa inyo ayaw makita yung mukha ni Claire Contreras makabayan, di ba? So pasensyahan nyo po kasi kailangan talaga natin na merong ebidensya dito at para rin po masagot natin siya makabayan, okay? Ayaw ko pong ilagay dito ang kanyang mukha kasi nga mahilig yan si Contreras mang kapirat makabayan. So iwas-iwas tayo, okay? So for more details, let's hear this. This is your fair Lady Maharlika. Wait! Intro pa lang po, may problema dun eh. Okay lang ba sa inyo makabayan na tatawagin natin siyang Fair Lady Maharlika? Siguro mas bagay sa kanya, biased fake news peddlers Contreras. Diba? Kasi kapag Maharlika makabayan, hindi talaga bagay eh. Kasi nga yung Maharlika, kapag tatawagin natin siya ang tao na Maharlika, talagang nagsasabi po ng totoo makabayan. Pero kitang-kita ho natin sa kanyang mga vlog, puro lang paninira. Yung mga totoong balita, sinits aside niya yan makabayan. Gusto niya ibalita yung mga fake news lang po. Yung mga ikakasira po dito kay PBM. Kasi nga ayon na ngayon kay PBM, lalong na kay FL Lisa Aranita Marcos. Medyo allergy siya kay FL Lisa makabayan. So anyways, tatawagan natin siyang bias fake news peddlers Contreras. Patuloy. Dahil nakakagalit itong vlog natin. Actually, dapat kanina to madaling araw dito. Kaso lang, ginather ko po yung mga videos and picture para maipakita sa inyo. So, sa lahat na nakikinig sa akin, okay, lahat ng mga men in uniform, you have to wake up. Why? Kasi itong buwaka ng inang kuting, okay, lingid sa kaalaman ng taong bayan, mga kababayan, lingid sa inyong kaalaman. Okay, balikan natin. Linggo ng umaga nagkaroon ng pagsabog sa Teka naman kabayan, napansin ko lang sa mga vlog niya, lagi niyang hinikayat po yung mga men uniform, like mga kapulisan natin, AFP, na gumising na daw. Hindi kaya isa siya dito sa nang hikayat po ng destabilisasyon mga kabayan sa AFP? Di ba? Lagi niyang hinikayat lagi niyang iniinganyo yung mga kapulisan natin. Parang ginawa niya ditong tanga yung kapulisan na mga kabayan. Di ba? Nakatawa talaga eh. So patuloy tayo. Mindanao State University sa Marawi, tama? Okay? May mga namatay, may mga nasugatan. Galit na galit tayo dahil asaan na si Kuting, nasaan na, buhay pa ba siya? Diba? Few hours after ng bombing, mga palangga, doon pa lang ang hinayupa na pulboronic nag-release ng statement through presidential communications. Okay? Nag-release siya ng statement, that was Sunday, few hours after, namatay na, okay? Even sa... Wait lang, doon masasagot ko yan. Sabi niya, few hours after daw, late na daw, itong si PBM, nagpalabas po ng statement tungkol dito sa, sa MSU bombing makabayan. Through daw sa PCO, kaya late na late po. Bakit doon siya nakabase or tumingin po sa PCO or sa Presidential Communications Office, tiningnan niya yung, yung statement po ni PBM. Samantalang, meron siyang Twitter. Si PBM makabayan, meron pong Twitter. Meron po siyang Facebook, pero bakit niya doon titingnan sa PCO? Normal lang po na malate po yung PCO makabayan. So dapat ang tiningnan niya yung mismong Twitter ni PBM. Kasi nga mas on time sa doon. And I think mga 3 hours late lang yata si PBM nag-post makabayan. Mamaya explain ho natin yan kung bakit na late si PBM sa pag-post makabayan. Okay? So patuloy tayo. Surigao, di ba? May lindol. Okay, tingnan muna natin. Few hours after, ito mga kababayan, 2 days, 3 days, itong hayop na to. Ito. Sabi niya, okay, that was 3 days ago. Okay? Nag-release siya ng statement na kinukundina niya ang ang pang-atake dyan sa Marawi. And mali ang kanyang statement na una sinabi niya foreigner daw ang salarin. And sabi nga natin dyan mga kababayan,
ay boboto. Hindi naintindihan mga kababayan. Kaya nga sinabi ni BBM at in-explain ko na ho yan sa ibang sa last vlog natin kung bakit sinabi ni BBM na foreign tiroy yung mga yung salary mga kababayan. Foreign tiroy. Ayaw ko lang sabihin na terorista yun eh. Kasi nga yung foreign tiroy, ang ibig sabihin, meron po mga foreign po na mga elements na nag-guide dito sa mga local na mga terorista mga kababayan. Baka hindi niya siguro naintindihan. Do you think gagalaw po yung mga lokal na mga teroy kung walang nagbibigay sa kanila ng mga fundings, kung walang nagbibigay sa kanila ng mga mandato mga kababayan, at walang nagbibigay sa kanila ng training at saka yung coordination? Do you think gagalaw yung local na mga terorista natin? Yun po ay talagang generalize na ba mga kababayan? Gusto kasi ni PBM na sabihin po kung saan galing yung root na issue, kung sino ito talaga ang totoong salary mga kababayan, aside pa po sa mga local terrorist. Napaka-obvious naman po. Siyempre, nag-execute nun yung mga local terrorista. Pero sino ba ang nasa likod po ng mga local na terrorista? Siyempre, yung mga foreign na mga terrorista mga kababayan. Hindi niya naintindihan o talagang bobo na gunggong na to eh. Patuloy tayo. Hindi ba niya saan napunta ang Intel Fund? Bakit hindi coordinated ang bunganga ni Kuting? Okay? Pero hindi tayo magtututok dyan. Okay? Pinakita lang natin yung sequence. Pero lingid sa inyong kalaman, mga kababayan, Wait lang, may napansin ko mga kababayan. Sabi niya nasaan daw yung intelligence funds. Bakit daw hindi coordinated daw yung galaw doon sa mga kapulisan natin or doon po sa AFP? Meron pong intelligence fund mga kababayan. I think nakuha niya yung statement na yan galing po kay Attorney Harry Porky mga kababayan. Diba? Naalala ba natin na sinabi po ni Attorney Harry Porky na na merong failure of intelligence na nangyari kaya nagkaroon daw ng MSU bombing mga kababayan. Ngayon, iniba niya ng konti, hinanap niya yung intelligence fund mga kababayan. Diba? Ito talagang si Claire Contreras talaga pasaway. Patuloy natin. Jutang gini na talaga kayo. Few hours after kinahapunan, diba? Kinahapunan, habang binubomba ang mga kabataan sa MSU, habang kayo ang mga anak ninyo ay sugatan, namatay, nagluluksa tayong lahat para sa ating bayan, naghahanda pala para sa kasalang Jelly, okay? Jelly and Rafa, okay, Jelly Acuzar and Rafael Aboitis. Si Kuting, naghahanda si Kuting at si Lisa, pukinang ina, para umattend ng kasal, walang pakialam sa mga nangamatay, walang pakialam sa inyong hayop na to. Ebidensya ka mo? Okay, magsimula tayo sa litrato mga palangga. Paano ko nalaman to? Okay, merong nag-text sa akin mga kababayan, random personality, right? Random. Pero kilala ko to nung umuwi ako sa Pilipinas. Taga-Congress, yan yung clue. Sabi niya sa akin, Miss Maharlika, wait lang, taga-Congress looks familiar. Taga-Congress daw ang kanyang source mga kababayan o nagbigay sa kanya informations, parang ka-Eric eh. Familiar ba mga kababayan? Di ba sabi niya taga-Congress, pero alam na alam ko kung sino po ang nagbigay sa kanya ng informations. Well, hindi po nagbigay o saan niya ito nakuha mga kababayan. Mamaya papakita natin yan. Pero patuloy muna tayo. Meron akong nakita, okay, dumaan sa feed ko, right? Na si Kuting ay nasa kasal nung araw na binomba ang Marawi, ang MSU. Kaya galit na galit ako palangga. Sabi ko, pwede ka bang mag-send ng picture sa akin? Or video or anything, proof. Ipapakita natin sa taong bayan para maramdaman nyo kung gaano ka hayop ang jutang gininang to. Okay, walang ma-provide sa akin. Sabi niya, ay wala ako kasi lang yun eh. Sabi ganun, parang dumaan lang, hindi ko na basta may nakapagsabi din sa akin na nandoon siya sa Bataan, sa Las Casas, Filipina de Acuzar, okay? Bago natin pakita ang video, sino ba tong kinasal? Ayan, ang simbahan. Sino ang lalabas? Okay, batayan ninyo. Sino ang lalabas? Nakakagalit. Okay, nakakagigil. Na dapat alisin na tumayok na to. Kayo mga men in uniform na para para sa bayan. Anong ginagawa niyo mga sir, mga ma'am? Kayo mga Pilipino na bulag pa. Anong ginagawa niyo? Binubomba tayo. Tignan mo ang hayop na
nasa kasal. O, ayan. Kita nyo? O, sino yan? Ayan, ang Chutang Chinemes. O, si Kuting naglalakad. Ang hinayupak ng asawang punong-puno ng kahayupan, yan. O, kumuha ng, ayan, kita nyo. O, ayan. Nag-picture-picture. O, ayan, di ba? O, tingnan mo yung korduroy niyang mukha. Yung korduroy. O, nakita nyo. O, sino yan? Alam mo naman, hinibento ko lang yan, mga palangga. O, napakagaling ko naman. Ako na pinakahenyo kung hinibento ko lang yung video na yan. Dahil ang yung pang-counter ng mga dugyot nila. O, hinibento lang ni Maharlika. Yan, inedit lang ni Maharlika. Diyos ko po. Okay. Ayan mga kababayan, umiinom. O, nagbiga-biga, ang bigatla, ang alpot patotot. Ayan, ang mga pulburonik. Habang ang Marawi ay nangdadamatay ang mga kabataan, sila ay nagpa-party noong Sunday. Okay? December 3 sa Pilipinas. O yan, ibento ko lang yan. Ano yan? Clone? O, ano yan? Clone, mga kababayan? O, ayan, mga PSG. Ano yan? Ginawa-gawa ko lang yan. Aba, ako na pinakahenyo sa buong mundo kung gaya. Ayan, painom-inom ng cocktail or jalak si Lisa Smugs. Ayan kayo. O, yan po, ulitin ko. Ayan. Nakita nyo kung gaano ka-animal sa... Okay, klaro mga kababayan, sinabi niya umatenda ng kasal si PBM Sunday, December 3. Take note, Sunday, December 3. Patuloy natin. Nga ni AJN Collections. Right? Tapos palalabasin nila may COVID siya. Di pa tayo tapos. After that, mga kababayan, ulit-ulitin ko. Kailangan namin nyo yung sakit. Sunday po yan. Sunday. Pinomba ang ating bayan, ang Mindanao. Sila nagka-cocktail, umaaten sa kasal. Walang empathy kung leader yan na tunay. Nangyayari na. Ang kasal ng dyan lang yan. Ninong siya dyan, by the way. Anong uunahin mo, yung kasal? O yung pinangakuan mo na Pilipino na ibangon mo at pinahalagan mo yung buhay nila? Wala kang Yan lang, parang bangag talaga makabayan eh. Iba yung pinagsasabi nito nitong ni Claire Contreras. Okay, so ulitin natin. Diba sinabi niya na hayop daw si PBM at saka si Efelisa Makabayan? Parang okay na ba sa atin na tatawagin pong hayop yung ating Pangulo at saka yung si First Lady Aranita Marcos? Di ba? Ang pangit talaga pakinggan tong si Claire Contreras Makabayan. Ang pangit talaga eh. Parang siya dito ang lumalabas na siya po yung bangag Makabayan. Siya yata siguro yung nakapulburon at hindi po si PBM at saka si Efelisa Aranita Marcos. Ngayon, babalikan natin Makabayan. Sabi niya, December 3 daw, Sunday, umatenda ng kasal itong si PBM Makabayan. December 3 talaga. Alam niyo ba mga kabayan na December 2 po, Saturday, umattend ng kasal si PBM? Yes, totoo yan. Kahit na dito pupuntahan natin, or before that, dito muna tayo kung saan niya nakuha yung kanyang ebidensya makabayan. Sabi niya, meron na nagbigay sa kanya eh. Pero I am very sure kung saan ito nakuha. Dito po kay Jason sa makabayan. Yes, si Jason sa po yung unang nag-post niyan. Doon niya kinuha po yung mga pictures na gin-present niya. Doon niya kinuha po yung informations kung saan galing o saan pumunta si PBM. At saka pati ring video, finorward din po sa kanya makabayan. Walang problema. Totoo naman talaga na umattend po ng kasal si PBM Saturday, December 2. Not December 3 makabayan. Bakit mo alam, Sir Ivan? Kahit nandito lang po sa post ni Mr. Sasot. Okay, pag-usapan natin si Mr. Sasot. Kahit dito lang po sa post ni Mr. Sasot, sabi niya, tandaan niyo ito. Habang tinamaan ng 7.6 magnitude earthquake Mindanao noong December 2, nagpapaparty si Bongbong Marcos sa kasal ng anak ni Alcozar. Kaya noong December 3, Marawi hindi nagpakita. Ang ibig sabihin makaabayan ng kanyang statement, December 2 po umatid na kasal itong si PBM, not December 3. Dito pa lang napapahiya na itong si Maharlika Makabayan o itong si Claire Contreras. Di ba?
mismo nga mismo itong si Mr. Sasot parang nilaglag niya si Maharlika. Hindi yata nagka-coordinate po ang kanilang information, mga kababayan. Parang iba-iba yata. Sabi ni Maharlika, sabi po ni Contreras na na December 3 daw eh. Pero dito po kay Mr. Sasot, December 2, mga kababayan. Well, totoo naman talaga, December 2 po umattend ng kasal si PBBM. So, aside pa ho sa aking information na nakala, mga kababayan, ipapakita ko sa inyo yung mismong loyalista na totoong loyalista ang nagsabi na si PBBM umattend po ng kasal December 2. So, for more details, let's watch this. So, ayan po, no, kinukuda po ni Jason sa at ng iba pang mga DDS yung kasal po na inatinan ng ating mahal na Pangulo noong December 2. So, ang schedule po ng ating mahal na Pangulo noong December 2, December 2 ng umaga, siya po ay umattend ng family day sa Malacanang. So, December 2 po ng 3 p.m., siya po ay umattend ng wedding. Ayan po, yung binibigil nila. December 2, 3 p.m. po yan naganap sa Las Casas. Yan po ay ang Acuzar wedding. So, December 3 po, nagkaroon po ng pagsabog sa Marawi. 7:30 in the morning po ata, no, kung hindi ako nagkakamali. So, natural, common sense, kung nagkaroon po ng pagsabog at ito po ay pinaghihinalaan, no, na foreign terrorist attack. So, ibig sabihin, may mga pagbabanta ng panganib. Natural, hindi naman pupunta yung ating Pangulo doon sa oras o sa araw kung saan may mga pangyayaring delikado. Kailangan po nating pangalagaan ng ating Pangulo. Diyos mio, common sense. Ngayon, kung kayong mga DDS, pabida talaga si Sara, dapat si Sara ang nagpunta sa Marawi noong araw na yon. Diba? Kasi pabida naman kayo eh. No? Pero kung si PBBM, kahit kami, hindi kayo papayag na puntahan ni PBBM na on the spot na merong pinasabog tapos papunta ng Pangulo namin. So, hindi. No? Hindi pwede. Si Sara papuntahin ninyo. Total, mga bida-bida kayo eh, di ba? So, ngayon, December 4, mabiyahe po sana ang ating mahal na Pangulo papunta po ng Marawi. Yun nga lang po, sumama na po yung kanyang pakiramdam. Maybe sa pagod o ayun nga, sa kung anong stress na naabot sa buhay, sa kanyang pagkatrabaho, para ibangon ng bayan na ito. Tapos kalaunan, may mga Pilipino na hindi na nga nakontento. Sinisiraan pa siya. Pini-fake news pa siya. Alam ninyo, yung ating mahal na Pangulo ay isang tao. Buhay, humihinga, normal na katulad natin. So, natural lang na may mga event sa kanyang personal na buhay na kanyang atinan. Katulad ng mga kasalan na ganyan. Siguro naman, karapatan naman ni PBBM yan. Alam ninyo, tayong mga Pilipino, kailangan nating pangalagaan ang ating Pangulo. Sapagkat ngayon lang tayo, after ni Apo Lakay Senior, ngayon lang tayo nagkaroon ng presidente na ang uunahin ay ang kapakanan ng mga Pilipino. Na hindi marunong mag-inarte, hindi marunong magtampo, magmaktol, mamersonal. So, si PBBM lang yon. Naniniwala ako na ang mga Marcos ay tunay na makabayan. Kaya sure ako sa aking presidente na ano man ang kanyang gawin para ito sa Pilipino. At saludo sa aking Pangulo na kahit na maraming katulad nito, nila Jason sa netong mga DDS na mga bugok, patuloy pa rin ang kanyang pagkatrabaho at hindi man lang binibigyan ng pagpapahalaga o ng atensyon lahat ng mga pambababoy. Kung tutusin, pambababoy na yan no? Yes, totoo yan, mga kababayan. Talagang pambababoy na dito yung ginagawa po ng mga fake news peddlers, paniniran lang ito kay PBBM. Hindi man lang nila binalidate kung anong oras at anong araw na nangyari po yung kasal, mga kababayan. Diba? Na kaya talaga eh. Pero nga doon sa last vlog ni Maharlika, tungkol pa rin dito sa kasal ni PBBM, may biglang kumambyo, mga kababayan. Yan ba ang tatawagin nyo na Maharlika? Nagpapalabas po ng fake news at hindi totoo yung date at oras kung saan anong oras ito umattend po ng kasal si PBBM. Sa sinasabi niya, mga kababayan, ulitin ko lang po, sa sinasabi niya kung bakit na late dito daw yung post ni PBBM sa pag-condemn niya doon sa MSU bombing. Kasi kung pinuntahan niya yung Twitter account ni PBBM, malalaman niya kung anong oras nag-post si PBBM, mga kababayan. 11:45 yata yun.
11:58 a.m. in the morning, nag-post si BBM December 3. That is 3 hours after sa bombing, mga kababayan. Siyempre, hindi po kaagad na magpo-post po si BBM ng kahit ano-ano kung wala siyang makuha dito ng mga valid na mga informations. Galing po sa mga AFP, sa mga kasundaluhan natin, hindi po dapat kaagad mag-post yung presidente na wala pa tayong mismong nakuha na mga informations, mga kababayan. So, 3 hours after, muna siya nag-post, mga kababayan, and that is normal talaga. Kaya tingnan nyo si sa panumpo ni FPRRD, kapag merong insidente nangyari, mga kababayan, hindi kaagad makapag-post si FPRRD kasi nga siyempre nangunguha pa siya dito ng mga informations. Ang gusto kasi dito ni Claire Contreras mag-post kaagad na ikondina po yung nangyaring bombing doon sa Marawi. Siyempre, ano pa ang idagdag ni PBBM ng informations, dapat kukuha muna siya bago mag-post doon sa Twitter o doon po sa kanyang Facebook account, mga kababayan. Naintindihan ba natin? Sana itong si Claire Contreras, tingin-tingin naman minsan doon po sa Twitter account ni BBM para updated ka. Doon na siya nakabase sa PCO, mga kababayan. Siyempre, normally, yung PCO mag-post yan late na talaga kasi ang pinakauna na mag-post yung mismong account po ni PBBM, mga kababayan. Okay? Ngayon, isa pa po sa informations kung bakit alam natin na December 2 po nangyari yung mga kababayan, yung kasal. Dito po sa post ni Ono, itong si Ono, talagang Marcos supporter ho ito, sabi niya, ang pinapakalat ng kakams, nasa kasalan si PBM noong nangyari ang bombing. Nung nilapagan sila ng proof na December 2 ang kasal, bigla ang excuse naman nila ngayon, sabi daw, kesyo defensive ang mga supporters ng Pangulo. So ano gusto nila pala? Sabi dito ni Ono, so anong gusto ninyo pala? Pabayaan kayo maghasik ng lagim at kasinungalingan? Kakaiba, hirap talaga umamin ng pagkakamali. Pati nga itong yung mga ibang DDS, hindi nga umamin ng pagkakamali, mga kababayan. Kahit na kinurek na sila dito, na December 2 po yung kasal, napaka big deal nila yung kasal, mga kababayan. Pero babalikan natin itong si Mr. Sasot kasi meron pong plano dito si Senator JB Ejercito, nakakasuhan na po yung mga pro-China vlogger, mga kababayan. But before that, babasahin muna natin. Sabi ni Mr. Sasot, babalikan na natin, habang tinamaan ng 7.6 magnitude earthquake sa Mindanao noong December 2, nagpa-party si Bongbong Marcos sa kasal ng anak ni Alcozar. Tatandaan natin na 2 to 3 p.m. in the afternoon, umatin po ng kasal si PBBM. Ano bang oras na umatake or nagkaroon po ng lindol doon sa Mindanao, mga kababayan? Di ba gabi na po? 10:35 yata ng gabi na yon. At para alam ho natin, para accurate tayo sa ating ebidensya, ipapakita ko muna sa inyo ipaparinig ko lang sa inyo, mga kababayan, yung balita. Kabi-kabila naman ang pinsalang iniwan ng magnitude 7.4 na lindol sa Mindanao. Ang sitwasyon sa mga apektadong lugar sa live na pagtutok ni Argel Relator ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Argel? Isang naitala namatay sa Bislig City, Surigao del Sur matapos mapagsakan ng gumuhong pader ng CR nang tumama ang magnitude 7.4 na lindol kagabi. Nasa mahigit 6 na pong kabahayan naman sa bayan ng Hinatuan na siyang epicenter ng lindol ang totally damaged. Oh my God! Binalot ng takot ang mga guests sa isang hotel sa Tagum City, Davao del Norte nang biglang lumindol pasado alas 10 kagabi. Pasado alas 10 kagabi. So tingnan nyo yung kasal nangyari afternoon at yung lindol na nangyari doon sa Mindanao alas 10:30 ng gabi, mga kababayan. Ang ibig sabihin, tapos na po yung kasal bago pa nangyari yung lindol doon sa Mindanao, mga kababayan. And I'm very very sure na during po nangyari yung lindol or after how many minutes po nangyari yung lindol, siyempre na-monitor na ho yan kaagad ng Marcos administration, lalong-lalo na si PBBM. Kasi alam mo natin si PBBM at kilalang-kilala natin si PBBM na inuuna po niya yung kapakanan po ng mamayang Pilipino. Diba? So sa mga anti-Marcos, nakikaya naman. Sana mag-resist pa naman tayo at sana intindihan natin yung sitwasyon during po sa sakuna na nangyari dyan po sa Mindanao at during po sa nangyari dyan sa Marawi MSU bombing, mga kababayan. Ay lang intindihin kasi ang hinahanap nila ng mga informations yung ikakasira dito kay PBBM. Okay, so puntahan natin, mga kababayan. Ito rin tungkol po sa sinabi ni Senator JB Ejercito kasi ayon po doon sa kanyang
sa kanyang interview doon sa PTV4 mga kababayan, bilang isang Pilipino, dapat nagkakaisa tayo pero may mga ilan na pro-China, mga vloggers, pag nagkaroon ng gera, pwede natin silang kasuhan. That is the highest form of crime against the people and the country. Yan po ang sabi ni Senator JB Ejercito mga kababayan. Kaya nga itong si JB Ejercito, nakita ko doon sa Twitter, talang kinuyog po nila ni Mark Lopez, nila ni Sason mga kababayan, kasi natamaan sila. At kilala po natin kung sino po yung mga pro-China vloggers at hindi na po kailangan natin papangalan ng mga kababayan. Pero ang sikat-sikat kasi ngayon na mga noted na mga pro-China vlogger, sila po si Mr. Sasot at saka itong si Mark Lopez mga kababayan, di ba? So may plano ditong kakasuhan po si Mr. Sasot ni Senator JB Ejercito kapag sakaling merong nangyari na gera mga kababayan, di ba? Okay, so before na mag-jump po sa ating next topic, syempre sa tamar natin ating mga silent viewers at yung mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. And shout out natin si Ma'am Bots Estela, Maite Baisa, Gemma, hi to Virgilio Villanueva, Rolando Olay Diaz Agpawa, Marlene de los Santos, Marilu Ferte, Sisquen Pusong Inami, Teresita Tumelewan, Price Gasul, Ilma Banyaga, Alex Rosario Breaking, Ryan World Begins from Virginia, USA. I-shout out natin si Ma'am Carclia, si Beer Redler, Trexie, Lily, Carmen, Judy, Don Kings, Red One, Little One, Jay Cabal, Lentic Power Force Team, Tita S, Iko, Pax, JCC, Elzar, Caitlin, Wenzel Paises, Lady Net, Sir Castillo, Sir Golfy, Tatay Amik, and Tatay Jackford of Jackford's family. I-shout out po natin si Ma'am Evelyn Garcia, Nora Martin, Mary Jane Tan, Marlon Castillo Valenzuela, Marian Shuko, MLCO Gameplay Vlog, Nurse Jen KSA Frontliner, Ruben Liboon, Elizabeth Habihan, Julian Sebelyeha, and hi to John Kuan. Mga kabayan, dito na tayo sa balita na sabi nila nagkaroon daw ng hunger strike na ginawa si Ka-Eric at saka si Ma'am Lorraine Badoy. Pero alam nyo ba na nandiscuss yung mga kabayan na nabulabo kasi nga itong si Attorney Tolentino, binisita niya itong si Ka-Eric. Merong nangyari mga kabayan. But for that, para maintindihan natin, let's watch this. Nag-hunger strike ang dalawang host ng SMNI dahil illegal umano ang pagkakakulong sa kanila sa House of Representatives. Pero hindi bumenta ang kanilang protesta sa Kamara. Nasa seto ng balita si Mela Las Moras, live. Angelique, iginagalang ng House Committee on Legislative Franchises ang ikinasangang hunger strike ng SMNI TV host. Pero iginiit ng komite na hindi illegal detention ang nangyari sa kanila dahil nga dumaan naman ito sa tamang proseso. Sa isang panayam sa media ngayong araw, kinumpirma ni Attorney Mike Tolentino, legal counsel ng SMNI at TV host na sina Dr. Lorraine Badoy at Ka-Eric Celis na nagkasanga ang dalawa ng hunger strike bilang protesta sa umano'y illegal detention na ginawa sa kanila umano ng Kamara. Nitong Miyerkules sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises, matatandaan na cite in contempt kasi ang dalawang SMNI TV host dahil sa hindi nila pagsagot ng tama sa mga mambabatas at pagtatago ng impormasyon kaya't sila'y nakadetain ngayon. Nag-ugat ang investigasyon ng ilabas ng SMNI na may 1.8 billion pesos umanong travel fund si House Speaker Martin Romualdez na una ng pinasinungalingan ng Kamara. Ayon kay Attorney Tolentino, susubukan nilang umapela sa komite para mapalaya sina Badoy at Celis sa ngalan na rin ng diwa ng nalalapit na Kapaskuhan. Pero iaapela rin nila sa Korte Suprema ang nangyari. Ayon naman kay House Committee on Legislative Franchises Chair Gus Tambuntin, iginagalang nila mga pahayag at hakbang ng kampo ng SMNI. Pero nanindigan silang dumaan sa tamang proseso ang kanilang bawat hakbang. Sabihin na po niya para matapos ako kasi meron namang ano yan eh. Di ba? Ang ano man natin is, hingin lang po natin ang katotohanan. Na kailangan po ang news ay credible. But also protecting mass media. Di ba? Dapat maging credible. Pinapaliwalaan po kayo ng sambayanan. Hindi po pwede na magbibitaw ka pero hindi mo kayang panindigan. Medyo mahirap po yun. 1 p.m. kahapon, nag-start yung hunger strike ng dalawa, si Ka-Eric Celis at saka si Dr. Lorraine Badoy.
as a protest of the illegal arrest and detention na ginagawa sa kanila. Okay, so ayon sa balita, meron nang nangyaring hunger strike. Ito ginawa po ni Ka-Eric at saka ni Ma'am Lorraine Badoy, mga kabayan. Hunger strike daw. Ito rin po ibinalita ng SMNI News na kung saan babasahin muna natin yung balita po ng SMNI, mga kabayan. Sabi dito, news update, Dr. Lorraine Badoy at Jeffrey Ka-Eric Siles inilipat na sa South Facility Building ng Batasan Complex ngayong araw, December 7, 2023, alas 9 ng umaga. Dinagdagan nila ng caption, mga kabayan. Sabi dito, ngayon ang ikalawang araw ng kanilang hunger strike bilang protesta sa ginawang illegal detention ng Kamara noong Martes, December 5, mga kabayan. Pero alam nyo ba, binisita sila the other day ni Attorney Mark Tolentino, nakaroon po ng selfie, mga kabayan, abay binulaga ang lahat. At ito po ay nagpapatunay na kung saan hindi po talaga nangyari totally yung hunger strike ni Ka-Eric at saka ni Ma'am Lorraine Badoy, mga kabayan. Bakit, Sir Ivan? Kung napapansin nyo po sa picture, merong pagkain sa lamisa. At saka kung napapansin niyo po na yung bag po ni Ma'am Lorraine Badoy, pilit niyang takpan yung pagkain po na nandyan sa lamisa, mga kabayan. Pero kuhang-kuha pa rin po sa selfie na ginawa ni Attorney Mark Tolentino. Alam nyo, dito kay Ka-Eric at saka ni Ma'am Lorraine Badoy, sana hindi nilang dito sinabi at magkaroon dito ng hunger strike kung hindi man lang lakaya nagampanan, mga kabayan, yung hunger strike, yung mapagutom sila. Diba? Nabisto tuloy dito sa ginawang selfie ni Attorney Mark Tolentino. Sana hindi na lang po nag-selfie si Mark Tolentino eh. Kitang-kita tuloy yung ebidensya, di ba, mga kabayan? So anyways, yan po yung mga nakalat ng balita ngayong araw. Kung nakaabot na po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear God, salamat po sa regalong buhay. Salamat po sa pagbibigay mo po sa akin ng aking pamilya at mga mahal sa buhay. Salamat po sa aking kalusugan at salamat sa mga pagkakataong ibinigay mo sa akin. Patawarin mo po sana ang anumang mga pagkakamaling nagawa ko ngayong araw at mangyaring tulungan ako sa pagkukulang ko. Tulungan mo po akong maging mas mabuting tao sa mga darating na araw. Bantayan mo po ako at protektahan mula sa kapahamakan habang nagpapahinga ako sa gabi. Bigyan mo po ako ng mahimbing na tulog para magising ako na maginhawa upang salubungin ang mga hamon ng bukas. Salamat po sa iyong pagmamahal at awa at salamat sa pakikinig ng aking mga panalangin. Amen. So maraming salamat, mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama.